45th anniversary ng Eat Bulaga Big Campaign Propaganda daw ayon sa Tape Defender. Yan ang pag-uusapan natin ngayong araw, pero bago yan ay humiling ako na pakisubscribe ang aking YouTube channel. Pakiclick ang bell icon para una kayong manotify sa mga bagong video na ilalabas ko, at pakidamay nyo na din na i-follow ang aking Facebook page na Mega TV at ang aking TikTok account na Kaparokya TV. Maraming salamat! So mga kaparokya, kamusta kayo? Ako si Mervin at nandito na naman ako para pag-usapan ang patungkol sa It's Showtime at Eat Bulaga ngayong araw po ng Biyernes, August 2. So habang nag-scroll ako mga kaparokya ng aking social media ay may nakita akong post kung saan makikita dito yung 12 young celebrities na pinaka mayayaman or 12 richest young celebrities. At kasama dito ang noontime show hosts na sina Ann Curtis at Maine Mendoza. So arrange po ito from the youngest. So yung pinakabata ay si Barbara Ambas or mas kilala bilang Barbie Forteza na mayroong 564 million. At ang pinakamatanda naman ay si Ann Curtis, Heart Evangelista at Marian Rivera na 39 years old. Pero kung dito ang pinakamayaman po ay si Miss Bea Alonzo na may 2.4 billion. So sa edad na 36 ay may 2.4 billion na po si Miss Bea Alonzo. So grabe ang swerte ng mapapangasawa ni Miss Bea Alonzo dahil napakayaman nito. So dito si Maine Mendoza ay may 567 million na may edad na 29 at si Ann Curtis naman ay 1 billion. So sa edad na 39 years old ni Ann Curtis ay meron siyang perang 1 billion. So grabe, ang Ann Curtis hindi nagpapatalo sa payamanan. Kaya pa-travel lang kung saan-saan. Kaya napapadalas na din na di makita sa It's Showtime. Ganun din si Maine Mendoza kapag may chance ay nagta-travel ang ginagawa. Well, hanggat bata at may pera, gumala lang dahil kasi nakaka-burn din yung puro trabaho. At tama yung ginagawa ng dalawang noontime show host na napabilang dito sa pinakamayamang celebrities. Ilan sa mga kasama dito ay sina Barbie Forteza, sa edad na 26, meron na siyang 564 million. Ivana Alawi, 27 years old, at may 663 million. Catherine Bernardo, 28 years old, at may 887 million. Si Maine Mendoza, 29 years old, may 567 million. Daniel Padilla, 29 years old, may 400 million. Si Alden Richards, 32 years old, may 560 million. Pia Wurzbach, 34, may 558 million. Sarah Geronimo, 36, may 396 million. Si Bea Alonzo, 36 years old, may 2.4 billion. Si Heart Evangelista, may 1 billion. Ann Curtis, 39 years old, 1 billion. At si Miss Marian Rivera, 39 years old, may 893 million. So kung titingnan natin dito mga kaparokya sa mga nakalista, si Sarah Geronimo ang pinakamababang amount ng pera na meron siya na 396 million. Samantalang ang pinakamataas po ay si Miss Bea Alonzo na may 2.4 billion. So yan ang mga list ng mga batang celebrity riches dito sa bansa, at kasama dyan ang It's Showtime host na si Ann Curtis at Maine Mendoza. Speaking of Maine Mendoza, ay kasalukuyan pong nagbabakasyon sa bansang Greece ang female noontime show ng Eat Bulaga. Makikita po ang magandang tanawin sa labas ng hotel na tinutuluyan ni Maine Mendoza. And upon checking naman po sa official Facebook account ni Ann Curtis, siya po ay nasa Los Angeles, California para sa ASAP na gaganapin sa Toyota Arena, Ontario, California. So kahit wala si Ann sa It's Showtime ay tuloy-tuloy ang trabaho nito, kaya yumayaman ng yumayaman. Samantalang si Maine Mendoza, syempre alam naman natin na first year anniversary ng kanilang kasal ni Congressman Arjo Atayde. Mga kaparokya, bago natin ituloy, ako po ay nakikiusap or humihiling na pakisubscribe po ang aking YouTube channel. Pakiclick ang bell icon para una kayong manotify sa mga bagong video na ilalabas ko, at pakidamay nyo na din na i-follow ang aking Facebook page na Mega TV at ang aking TikTok account
na Kaparokya TV. Maraming salamat! So bago natin kalimutan ay sinashoutout ko lahat ng followers, supporters at viewers ng Eat Showtime at ng Eat Bulaga. Ganun din ang mga subscribers at followers ko sa TikTok account at Facebook account ko. Maraming salamat po at na-appreciate ko po kayong lahat mga kaparokya. So yun nga mga kaparokya, naging big campaign propaganda daw ang anniversary ng Eat Bulaga last Tuesday, July 30. Ayon po yan sa post ng Anti-TVJ. Ang sabi dito, big announcement na naging big campaign propaganda. Big studio na naging fake news na pinakalat lang ng vloggers nila. Big show na hindi natuloy dahil kapos sa budget at ginamit ang pera sa pagpapabango sa mga botante. Big balance ng trio sa main producer kaya umalma na at nagsabing lugi siya sa network. Well, for me, hindi campaign propaganda ang tawag doon, kundi yun ang tunay na tatak Eat Bulaga ever since yung tumulong. Hindi natin masisisi yung tape defender na ito kung maliman ang interpretation nito sa ginawa ng Tito Vic and Joey dahil sabi nga kapag ayaw mo ang isang tao, kahit anong kabutihang gawin ito ay hindi pa din maganda ang sasabihin mo dito. Para sabihin nagpapabango sa mga tao, I don't think na gagawin ni Tito Soto yan or ng TVJ dahil alam naman natin hindi to isinasa publiko ng Legendary Trio. Maraming charitable institution ang tinutulungan ng Legendary Trio. Yun yung mga bagay na hindi nila inilalabas sa publiko. At hindi kailangan magpabango sa mga botante dahil kahit hindi gawin ng TVJ yan, if ever na tumakbo si Tito Sen, mananalo at mananalo yan. Masyado agad pinapangunahan ng tape defender na to. Di naman niya alam kung tatakbo ba uli si Tito Sen. And for sure, maglalakad lang si Tito Soto. Joke lang po yung mga parokya. Associated kasi agad sa campaign si Tito Sen dahil politiko. So talagang hindi na mawawala yung mga kaparokya tulad nga ni Isko Moreno. Maraming nagsasabi na nagpapabango si Isko Moreno na sinusuportahan ng tape defender na ito. And the last time na lumabas sila studio to celebrate their anniversary was 2004 pa. Silver anniversary nila noon. At ang biggest star lang nila ay si Dolphy. And the rest is casual or normal lang na anniversary to celebrate. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na kinulang ang budget dahil baka nadagdagan pa ang allotted budget para sa celebration na yon. Dinagdagan dahil kulang ang ibibigay nila sa mga nasalanta ng bagyong Karina. And for me, ang pagkalugi ni MVP, hindi ang TVJ ang dahilan tulad ng pinapakalat ng mga ito. Maraming dapat pang ayusin sa TV network ni MVP. At yun talaga ang dahilan. And yet, ang pagkalugi nito ay matagal na, dekada na. Hindi matutugunan ng Eat Bulaga yung pagkalugi nito. Pero syempre, sabi nga ni MVP, reducing. Meaning may pagbabago. So malaking bagay talaga nang dumating sa kanila ang Legendary Trio. And again, mga kaparokya, dagdag po natin, hindi po sinabi or wala pong sinabi or in-announce ang TVJ Production or ang Tito Vic and Joey na lilipat po sila ng studio, which is supposedly sa may Meralco Theater. Pero hindi po natin sinasara ang patungkol dyan dahil wala pong imposible. Pwedeng hindi ngayon, or pwedeng sa ibang araw nila sasabihin. Hindi po natin pwedeng i-close yung usaping paglipat sa Meralco Theater or sa APT Studio. So kayo mga parokya, anong masasabi nyo sa sinabi ng tape defender na ito? Pakishare naman po sa comment section ng aking video. So mga parokya, mag-ingat po tayo. Thank you and God bless.